Ito ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Naririnig on air at napapanood online. Himpilan ng Department of Agriculture, Philippines. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The view Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Mula sa himpilan ng Radyo Agri 90.1 FM, muli pong nagbabalik ang programang magbibigay sa inyo ng siksik na impormasyon, talakayan, serbisyo at iba pang mahahalagang usapin patungkol sa makabagong teknolohiya sa agrikultura at negosyong agrikultural. Kaya naman, patuloy lamang po kayo sa pagtutok dito sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Ito ang Tekno Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Hatid sa inyo ng Enterprise Development Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ako po ang inyong lingkod, Ivy Espiritu. Ako naman po si Miss Rhea Blanca Cariaga. Samahan niyo po kami muli sa halos isang oras na talakayan tungkol sa mga proyekto, serbisyo at iba pang mahahalagang usapin mula sa Enterprise Development Division. Ayan, so bago po tayo magsimula sa ating talakayan at kwentuhan, bumati po muna tayo sa ating mga listeners sa 90.1 FM Radyo Agri at sa mga nanonood sa ating official Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Unahin po natin ang pagbati sa ating Filmec Director 4, Dr. Junicio G. Alvindia at sa ating Director 3, Sir Joel Vidator. Ayan, at isang mainit na pagbati rin po sa ating mga division chiefs, sa ating mga section heads, sa mga kawani ng ating ahensya, mga security guards on duty, utility personnel, at sa buong Filmec community. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating nakaraang episode, nakasama natin sina Miss Ivy Espiritu at Engineer Kai Haranilia at kanilang ipinakilala sa ating mga Karadyo Agri ang isa sa mga proyekto ng Enterprise Development Division na Building Viable Techno-Based Enterprise Models, na kung saan naibahagi nila na ang proyektong ito ay nakatuon sa pagdevelop ng technologies kagaya ng coffee post-harvest system, greenhouse solar dryer, at iba pa. Ayan, at para po sa mga susunod nating episodes, huwag niyo pong kalimutang tumutok every other Friday of the month para sa mga kwento at impormasyon na tiyak na magbibigay gabay at inspirasyon sa inyong mga makabagong teknolohiya sa agrikultura at sa larangan ng negosyong agrikultural. Yan. Ngayon naman po, para sa panibagong episode ng ating programa, ating pong alamin ang isa pang proyekto ng Enterprise Development Division, ang Technical Support for Sustained Utilization of Filmec Developed Technologies. Yes, at meron po tayong makakasamang experts today, partner Rhea, na magbabahagi sa atin ng mga impormasyon tungkol dito. Kaya naman ngayong hapon po, atin pong makakasama mula sa Enterprise Capability Enhancement Section ng or SS ng EDD. Napakapogi ng ating guests today. Very po. Yes, mag-a-agree for sure ang ating audience. Pag nakita na nila, let us welcome po ang section head natin sa SS, si Engineer Danilo Abriones, and one of our project implementers ng TSSU, si Mr. Renz Bernardino. Ayan, good afternoon po. Good afternoon, Sir Danny and Sir Renz. Please take this moment po na i-greet naman ang ating mga viewers and listeners sa ating pong Radyo Agri. Good afternoon, Miss Rhea and Miss Ivy. So, gusto namin i-take yung opportunity na ito para batiin yung ating mga kasamahan. Ako binabati ko yung aking mga kasama sa EDSS, yung mga project leaders at mga staff. At yung pamilya ko syempre baka magtampo. Yung aking misis si Ma'am Beth at yung aking tatlong anak si Dian, si Daniel at si Zane.
Good afternoon, Ate Ivy and Rhea. Yes. Good afternoon sa mga Diyosa dyan sa Filmec, sa pamumuno ni Ate Kai, ni MJ, ni Jancel, ni Ate Chiki, na malapit ang mga anak. Binabati ko rin yung mga kasama ko sa project, sina Kuya Earl at si Ate Tin, na ngayon nasa training. Binabati ko rin ang mga God people, si Tin at si Rocky, at binabati ko rin ang aking family sa San Leonardo. Ayan, di ba? Sabi ko sa'yo, napaka-pogi ng mga guests natin today. At marami din siyang binating mga Diyosa. Oo. Mga pogit magaganda po kasi talaga dito sa Filmec. Ayan. So to start the discussion, Sir Danny and Sir Renz, maaari niyo po bang ipaliwanag or kahit po bigyan ng kaunting history yung project po natin na ED5? Yes. Ang ED5 or ang Technical Support for Sustained Utilization of Filmec Developed Technologies or ang shortcut nito ay yung TSSU project. Ito ay originally ang title niya ay Provision of Technical Assistance for Post-Harvest Enterprise Development. Nag-umpisa ito noong 2011 at ang layunin ng proyektong ito ay mabigyan ng assistance yung mga adopters or mga investors ng ating mga Filmec Developed Technologies and Systems na maging masustain o tuloy-tuloy yung kanilang paggamit at mapakinabangan nila ito sa kanilang mga negosyo. So ngayon naman, kung 2011 nagsimula yung TSSU, PITAPED muna bago naging TSSU, sasabihin ko naman kung kailan siya formal na tinawag na Technical Support for Sustained Utilization of Filmec Technologies o TSSU. Ito ay noong taong 2023. Sa kasalukuyan, ang amin pong proyekto ay binubuo ng 3 studies. Ang studies na ito ay para sa 3 industry. We have the rice industry, soybean industry, as well as the corn industry. At umaasa kami na sa pagdating in the future, there will be a wider coverage of different technologies na i-cater ng proyektong ito. Kasi napakaraming project sites, napakarami nating FCAs na nangangailangan ng technical assistance. Yes. Oo, I agree. So, 3 malalaking industries pala yung hawak nyo dito. That's soybean, that's rice, and corn. Ang laki. For sure, napakalawak ng scope ng project, no? Pero, bakit po ba mahalaga ang proyektong ito para sa ating mga magsasaka, mga adopters and investors? Yeah. Gusto ko mag-start doon sa quotation na tong quotation na to na give a man a fish and he will eat for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. So, ang natin dito ay matulungan itong mga hindi lamang sapat na mabigyan sila noong mga technologies na ito, di ba? Nabibigyan sila through our partner agencies, pero ang layunin ng TSSU, napaka-importante nito kasi natutulungan natin itong mga adapters na to na magamit nila ng tama at tuloy-tuloy yung mga naipamigay na ito. Kasi pag nabigyan sila, may briefing, may orientation, pero yung kasanayan para gamitin ito ng tuloy-tuloy ay ito yung pinoprovide ng TSSU project. Yung ma-sustain. Yung talaga, sa title pa lang yan, na Technical Support for Sustained Utilization. Pinupuntahan namin itong mga mga recipients or mga investors para ma-ensure na nagagamit ng tama at tuloy-tuloy yung ating mga technologies na naipamigay sa kanila. Ayan, so madalas po kasi naming marinig yung term na adopters, investors, pero being particularly lang po sino-sino po ba yung makikinabang po sa ating pong projects at kaakibat po nito na interventions? Okay. Ang maaring makinabang dito ay hindi lang mga farmers, cooperatives, and associations, pwede rin mga individual or private investors na nagkaroon ng interest na mag-adapt ng ating mga technologies. Gaya ng sinabi ko kanina, itong mga technologies na to ay pinamimigay ng ating mga partner agencies like DOST, DA, DTI, so sila yung namimigay. So, lahat ng mga interesado na mag-adapt nito ay makikinabang sila doon sa ating technologies. Okay, so para rin pala siya doon sa project namin last episode ng Tekno Negosyo, may pa-disclaimer din na ang namimigay ay
mga partner agencies. Ayan, so Kasi RCEP lang yung libre sa atin eh. RCEP and the CTF, no? Yeah, But CTF, for the regular projects, Meron tayong funding agencies. yes, we have partner agencies na nagbibigay sa kanila ng technology. So, kung ganun po, ano naman po yung mga klase ng suporta na napo-provide ng project na ito? Okay, bago natin talakayin kung anong uri ng support activity ang isasagawa natin sa ating mga assisted clients, FCAs, and private individual adopters, kailangan magsimula muna tayo sa needs assessment o gaps analysis. So, i-discuss ko lang ng kaunti. So, bakit nga ba napakahalaga na tayo ay nagko-conduct ng needs assessment or gaps analysis? Kasi dito tayo papasok para kilalanin natin ng lubusan ang ating mga ia-assist. Dito kailangan alam natin kung ano yung current situation nila. Ano yung current problems and issues na kinakaharap nila. Kasi kapag nalaman natin ito, dito napapasok ngayon yung need, specific type of assistance na ibibigay natin sa kanila. Unahin natin dito ang technical assistance. So, di ba, PITA-PED siya ng una na naging TSSU. Pag sinabi natin na PITA-PED, di ba, technical assistance. So, para sa amin, sa ED5, ang project na ito, the heart of our project activities will always be technical assistance. That is why it's so important na meron tayong technical assistance. Ang technical assistance ay napakalawak. Maaari itong kami ginagawa natin ito, Sir Danny, nagsusupervise kami ng installation and repair of machines. Supervises the repair and debugging of machines. Meron din kaming ginagawa ng mga activities like business and technical advisory services. Meron din kami na visits to machine sources and accredited manufacturers, as well as visits doon sa mga successful na technology recipients natin ng Compa Corn Mill, ng soybean sorter, at saka ng impeller huller technologies. Also, meron din kaming assistance in terms of marketing. Katulad kanina nabanggit dun sa ED2, sa ED3, meron din kami na technology investment briefing. Ang technology investment briefing naman ay isinasagawa natin para sa mga nagnanais or willing na mag-adapt ng post-harvest systems and technologies ng PhilMec. Tapos kadalasan ginagawa din namin sa project yung mga reorientation and retooling sessions kasi bakit? Meron sa ating mga project sites ang nakakalimot na sa technical components, paano mag-operate, paano mag-maintain, paano mag-repair, paano mag-troubleshoot. So kami ginagawa namin na nire-refresh muli namin sila para maibalik yung knowledge na parang tila naluluma na. Yung nabanggit ni Renz ay nakapokus sa technical na matters. Technical. Yung sa isang bahagi pa ng activities ng TSSU or yung ED5 project ay yung sa entrepreneurial naman na capability enhancement. Nagkakandak din kami ng mga BMC or Business Model Canvas and Value Proposition Canvas. Maari din na kapag nakita namin na need nila ng ayusin yung organization, may mga organizational strengthening activities din na ginagawa yung project. And then, yun nga, nabanggit na ni Renz yung marketing and entrepreneurial skills development. So, yun yung mga additional na ginagawa. Minsan, meron pa din kaming, di ba tayo ay very active sa gender and development. Sa aming mga activities, hindi nawawala yung ni-incorporate natin yung gender and development activities para mas maintindihan ng ating mga recipients or mga adopters yung role ng babae at lalaki doon sa negosyo nila or sa kanilang mga activities. Grabe, napaka daming ganap doon sa project nila, bukod doon sa entrepreneurial side, lalong-lalo yung technical side, and may gender pa. Kaya
for sure, very bugbog. Yes, bugbog na Bugbog, hindi naman. Pag nag-field. Pag nag-field, kasi, ayan, di ba, dalawa lang kayo na staff for now. Dalawang staff. You have 2 staff and 1 project leader. So, tandem yan partner. Yung project nila. Tandem yan palaging may engineer dyan dapat. Isang engineer tapos isang Nasa business. Yes, isang business related. Para talagang pag pinupuntahan nila dun sa mga sites, Hagip sulit na. na sulit. Hagip na hagip. Lahat tinuturo mo na habang nandun ka. Kaya yung mga plane fare natin dyan, pupunta sa kung saan-saang parte ng Pilipinas, talaga namang sulit up to the last centavo kasi sa sobrang daming ganap sa TSSU projects. Maraming maituturo. Kasi kung narinig ko nga kanina, di ba, yung sa title is technical assistant. So, naisip ko baka sa part lang ng pag-engineer, yung pagkukumpuni. Hindi pala. Hindi pala. May Marami pa palang iba. May Yes. kasama pang God initiatives. Oo. So, ang dami Hinagip na nila lahat. All in one. Nakuha nila yung mga kinakailangan talagang intervention ng ating mga adopters, investors mula dun sa machinery hanggang dun talaga sa pagnenegosyo. Sulit na sulit ang techno-negosyo sa project ng TSSU. Good job, guys. Maraming salamat Sir Danny and Sir Ren sa mga impormasyon na nabanggit po ninyo. Pero yan po ay mga paunang questions pa lamang. Marami pa tayong questions dito. Ganon din, tignan natin sa ating Facebook live stream. Baka naman meron pong mga katanungan, komento, or shoutouts ang ating mga viewers. Okay, we have 20 million viewers. May 20 million live viewers tayo Dalawa ngayon. lang yan. 21 million na. Ayan, so, Okay. hello po sa inyong mga nanonood online. Okay, ako na lang siguro ang mag-shoutout. Ayan, shoutout po sa aking mga katrabaho sa EDSS. Andyan lang po sila sa baba. May mga ginagawang project activities. Andito lang din ako sa radyo. Ayan, November na pero ang dami pa din nating ganap. Oo Yes. naman. Sa mga nakatutok po sa ating programa, kayo po ay nakikinig sa programang Tekno Negosyo, Teknolohiyang Gamit, Negosyong Sulit. Kasama nyo pa rin po kami, Miss Rhea Cariaga and Ivy Espiritu mula sa Enterprise Development Division ng PhilMec. Ayan, at maaari nyo rin po kaming mapanood sa aming official Facebook page, Radio Agri 90.1 FM, PhilMec. At para naman po sa mga hindi nakaabot sa mga nakaraang episodes, available pa rin po ang mga ito sa aming YouTube channel, that's Radio Agri 90.1 FM. At huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang iba pa naming mga digital platforms tulad po ng Instagram, just search Radio Agri 90.1 FM. Ayan. At para po sa lahat ng ating mga karadyo agri na nakatutok ngayon, kung kayo po ay may mga katanungan o pagbati, maaari po kayong mag-comment sa ating live stream o mag-text sa ating official text line, that's 0962-119-7445. Ayan, napakaraming platforms kung saan Yes. tayo mapapanood at Iba na. mababalikan nyo ang episode na to. Of course, iba na ang technology ngayon. Yes, ayan. So, balik po tayo sa ating discussion. So, kapag po nagpunta kayo sa field, sabi nga natin, siksik, liglig at umaapaw. So, ano nga po ba yung mga activities na isinasagawa po natin sa project po na ito or yung mga technical assistances po natin? Okay, so nabanggit ko na siya kanina, pag sinabi natin na technical assistance, di ba ito po yung heart ng ating proyekto, kasi technical assistance. So dito, nabanggit ko kanina na meron tayong mga supervision on repair and maintenance and debugging of machines, meron tayong installation and repair, meron tayong business and technical advisory services, meron tayong retooling and reorientation sessions, and meron din tayong mga visits to accredited manufacturers and successful technology recipients. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo, ano ba yung pinaka-procedure ng ating technical assistance. So, ang technical assistance, kailangan alamin muna natin, what is the need? Where is the need? The specific need is coming. Pwede kasi itong dalawa. Meron tayong project initiative at meron naman tayo na from the beneficiaries, requesting from the beneficiaries. So, ito ay dapat nag-uugat lahat sa letter. So, paano naman kung verbal lang siya, tawag lang sa telepono, walk-in, ine-encourage pa rin namin sila na
mag-submit ng letter para naman tayo ay documented lahat ng ating gagawin at in respect na rin sa pagiging ISO ng ating agency. Very ISO. So after nun, nag-letter na sila, na-receive na ito ngayon ng Office of the Director. From yung Office of the Director, ipapasa na nila ito ngayon sa Enterprise Development Division. Ngayon, ang ating pong Division Chief, i-endorse sa amin sa ED5, usually sa project leader, at ngayon dito napapasok yung pagpaplano natin ng technical assistance. So kami, magko-coordinate na kami bilang mga implementers, i-co-coordinate na namin ito sa mga nanghihingi ng assistance. Then, doon na, magtutuloy-tuloy na yon hanggang sa matapos yung activity. Yung mga nabanggit ko kanina, actually, napakahaba ng mga sangay-sangay pa niyan. Pero dahil ito ay introductory lang naman, i-reserve na natin yan sa susunod. May susunod. May susunod. Pero, yes, pero it all starts with love letter. Katulad nung sa inyo nung nakaraan. For the ISO kasi tayo dito sa, letter. yes, love letter. May procedure yan kasi. Ayan. So, sa mga activities po na ito, napakadami natin ginagawang assistance sa kanila, technical, entrepreneurial. Ano naman po yung mga skills na na-acquire ng participants natin? Yeah. Dalawa pa rin ito, pero yung sa akin, i-discuss yung technical na kaalaman na matututunan nila kasi nga kami mga engineers. So, ang ginagawa namin dito, tinuturuan natin sila kung paanong yung halimbawa kasi yung na-receive nila na machine or nung technology na yun, pag nagka-problema talaga yun kasi hindi naman nila alam kung paanong gawin. So, ginagawa namin sa project, kung kaya ng project na tulungan sila sa minor repair, tinutulungan sila, and then, kung hindi kaya, ay nagpapa-assist tayo doon sa supplier. Yes. And then, nagkakandak din kami ng training talaga doon sa operation and maintenance para matuto sila kung paanong kahit wala kami doon sa field at nagka-problema yung machine, kaya nilang baklasin at ibalik. Mahirap kasi yung kaya nilang baklasin, hindi na nila maibalik. Oo nga. So yung machine, nabaklas na. Hindi na nagamit. Ano ba yan? So, tinuturuan natin sila skills in terms of repair and maintenance para maging tuloy-tuloy yung gamit nitong mga makina na to at mapakinabangan nila. Yun yung sa technical. Si Renz dun sa entrepreneurial naman. So kanina po, di ba, nabanggit po ni Engineer Danny na nagko-conduct tayo ng iba't ibang capacity development activities. It's either organizational strengthening and organizational development. We have the business planning, the business model canvas. What else? Entrepreneurial skills and marketing skills development. So dito, from the word itself, di ba? Yung mga activities na ito, nagko-contribute ito para ma-enhance or ma-develop ang kanilang entrepreneurial and managerial skills. Mula doon sa mga itinuturo namin from the foundations of the business model canvas, natututo silang maglagay doon, mag-input doon. Ano ba yung dapat nilang gawin sa business? Parang there is a visual representation of what these enterprises or our assisted enterprises, saan ba sila tutungo? Parang meron silang guide. Tapos sa mga ibang activities, for example, sa gender, di ba nabanggit ni Sir Danny na nagiging there is an equal participation and respect to inclusive participation sa agribusiness at technology utilization. So sa pamamagitan ng capacity development activities, nagkakaroon sila ng enhanced knowledge sa mga bagay-bagay. Di ba po? Agree? Agree. Kasi from may technical side, matutunan nila, may kaalaman na sila sa makinarya, dinadagdagan pa natin ng sa pagnenegosyo. Talagang masisiguro natin na from its title na sustainable talaga yung ating mga Filmec developed technologies. At yung mga skills na yon ay baka meron sa ating mga listeners and viewers na nais din talagang sana kami din maka-acquire ng skills na yon. Kaya ang question ko naman po, paano po ba maging parte ng project po na ito? Yeah. Yung mga ina-assist kasi ni TSSU ay, gaya ng sinabi ko kanina, hindi naman tayo yung namigay. So, maaring ito ay bigay ni DA Region, bigay ni DOST, bigay ni DTI. Tapos nagre-request itong mga to, sumusulat sa atin na, sir, hindi na namin magamit, o tumatawag, di namin magamit to. So, tayo mismo ay pumupunta sa kanila at sila ay nagiging natin, mga adapters, no? Kasi naililista natin sila as adapters. So, nagiging part sila ng project. Hindi naman sila co-operator, sila ay mga adapters na. So,
nag-start na doon yung ating mga assistants sa kanila. So nagiging nagiging partner na natin itong mga enterprises na ito, and then naibibigay talaga natin yung kanilang mga pangangailangan. Ayan. Ang dami. But parang parang kapag meron ka ng Filmec Technologies, talagang andyan din si Filmec na dun sa mga follow-through activities, hindi kayo iniiwan ni Filmec. Kahit iba yung funding agencies Basta natin, Filmec 'di ba? Basta Technology. Filmec Technologies, kumbaga andyan, katabi pa rin niya si Filmec na mag-a-assist, whether yan man ay technical or sa business side na yung mga needs po ng ating mga adopters or investors. Tsaka nakakatuwa, talagang may retooling. Oo, di ba parang tuloy-tuloy continuous na learning para talagang sure na sustainable yung paggamit at yung gamitin sa negosyo yung mga Filmec Technologies natin. Tama ka dun, Rhea. Kasi kagaya nga na-mention na Rhea, yung word na sustainable, yun kasi yung pinupush talaga natin dito sa EDD Yung parang you have the technology, i-equip ka ni EDD through its project para dun sa sustainability ng mga enterprises na gumagamit ng technology na yun. Yes. Medyo nakakalungkot nga minsan kasi ang dami-daming na naipamigay. Tapos hindi naman lahat ay nag-sumakses sa operation ng mga to. So hanggat kaya ng project, hanggat kaya ni Filmec na tulungan itong mga to para masustain, pinupuntahan natin talaga sila. Lahat kasi tayo gusto natin talagang sumasukses tayo. Oo naman. Diba? Kailangan may success. Ayan. So, para din masuportahan itong sinasabi nating success, ato po na ang mga guests natin ay naghanda po ng ilang mga photos and ng kanilang mga activities na ginagawa sa project na makikita po natin ngayon sa ating live stream. Ayan, yung ilan sa mga ito. So, ayan po, may we request Engineer Danny and Sir Renz, bigyan nyo naman kami ng konting kwento tungkol po dun sa mga pictures na nakikita ngayon ng ating mga viewers. Hello ulit mga ka-agri. Ka-radyo agri. So, yung nakikita nyo po dito sa ating screen, ito po yung mga pictures natin during the training on operation, repair, and maintenance of the Filmec Compact Corn Mill. So marami po tayong recipients na pinagsama-sama sa Bukidnon at sa Zamboanga del Sur. Maabot ng Mindanao. So, yes. So ayan, nakikita nyo na meron silang hands-on dyan, hands-on. Kaya yung sinasabi kanina ni Engineer Danny na merong first-hand experience, merong actual experience, kaya nag-gain sila ng technical skills. Bukod sa corn mill, Sir Renz, ano pang mga technologies yung meron tayo sa TSSU na hawak? We have the soybean sorter and the impeller huller technologies. At yun nga yung kaninang nabanggit ko kaninang opening na we are hoping na in the near future, there will be a wider coverage of different technologies and systems that will be enrolled or under the TSSU project kasi there are lots of cooperators, FCAs na nangangailangan ng ating continuous technical assistance. How about this one? Yung nakita natin kanina na parang, ayan, nagbi-BMC din sila, partner. So, para saan ba tong BMC, Sir Danny? Yung BMC ay, ginagawa natin yan together with our mga adapters, para makita rin nila kung paanong patatakbuhin yung negosyo. Hindi lang basta magamit mo na mapaandar mo, makapag-produce ka. Kasi dyan makikita mo sa BMC kung sino yung mga target customers mo, yung customer segments, paanong kikita to, sino yung mga partners, at ano yung value proposition mo, parang ganun. So, na-enhance yung kanilang entrepreneurial skills at matulungan sila na maging negosyo talaga. Itong BMC na to, Sir Danny, very hands-on activity, Sila yung gumagawa dyan. Yes, oo. Talagang inputs nila yan. Yes. Kailangan talaga nilang pagtuunan, na saan ba natin gustong mapunta. Ito, very fun tong activity na to. Itong, yung kaninang pinakita sa gender and development. Bakit ba importante yung integration ng GAD sa project? Napakahalaga ng gender initiatives sa ating mga project kasi, di ba nga, besides from that, Filmec is mainstream na ang gender,
mahalaga na there is equal participation or inclusive participation ng both men and women sa ating mga ina-assist na FCAs. So, pinaglalaban natin dito equality, empowerment, not just for men, but also for women. So, yung mga series ng GAD activities na sinasagawa sa project, hindi lang nagtatapos doon sa differentiation between or understanding the differences between sex and gender. In our project, sa lahat naman ng project sa regular ng EDD, we are conducting different community level gender analysis or the gender sensitivity awareness. Okay, so nakita natin ibini-break natin yung stereotype na kapag Machine, lalaki lang. Hindi pala. Kasi doon sa video, sa pictures na pinakita, ang daming babae. Ang daming babae. Oo. Pero kahit din naman sa business, 'di ba, sabi nila ang babae mas magaling sa business. Yun yung aking narinig. Pero makikita natin kanina, meron ding mga lalaki talagang may equal participation Yes, at andyan talaga si Juan at si Juana. Yes naman. Ayan. So, thank you Sir Danny and Sir Renz. Sana i-prepare po ninyong mga pictures na to. Kasi sa tulong nito, kami mismo, mas na-picture out namin yung mga ginagawa ninyong activities. Nakita natin Oo. Na-appreciate natin lalo. Ano ba yung BMC? Ano ba yung mga gender initiatives natin, And syempre, yung mga Karadyo Agri din natin, mas nakita nila, ito pala yung ginagawa ng project na to. Talagang magmamarka ng interest sa ating pong mga possible investors pa, So, ayan. So, sana sa ating mga nakatanggap na mga Filmec Technologies, wag po sana silang mahiya, na kapag pag may technical problems na or kinakailangan ng assistance pagdating sa entrepreneur ay isang love letter lamang po ang aming hinihingi mula sa inyo at ibibigay po natin yung mga assistance na yan. So, check po natin sa ating Facebook live stream. Baka nariyan na yung mga love letters. Wag lang po kayong manghihingi ng machine. Again, sa mga partner agencies natin yan. Ayan, so pa-shoutout daw po, ayan, kay Mark Anthony Mauricio. Engineer din to Baka naman gusto mo lumipat ng Filmec, Engineer Maui. Ayan. Charot. Ayan. And also, nag-PM sa akin nanonood, our friends from PhilRise, si Gio Anton Baroga, yan, dating AC, kasama natin dito yan sa ACD. Ayan, at hi, Kuya Gio. Hi, Kuya Gio. Tsaka si Kuya Danny Gamalog, nanonood sila ngayon sa ating Facebook Live. Siyempre, pati na rin yung very cute kong panganay, si V. Nanonood daw siya. Mamay nood kita, sabi niya. So, hi, V! Ayan, magka-hi din ako. Hello po kay Mr. Brian Dugiles. Hello po. Yes. So, ganoon na rin po, maaari nyo pa rin kaming mapanood sa aming official Facebook page. That's Radio Agri 90.1 FM, Filmec. At para naman po sa mga hindi nakaabot, yung past episodes doon, yung most recent past episodes, sa project naman namin yun sa ED3, we talked about building viable techno-based enterprises, specifically for the coffee post-harvest system and the greenhouse solar dryer. Pwede nyo pa rin pong mapanood yan, even yung mga previous episodes natin on business development services at ano ba ang EDD. Lahat po yan ay available sa ating YouTube channel, that's Radio Agri 90.1 FM. At huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating mga social media platforms katulad ng Instagram, just search Radio Agri 90.1 FM at kung meron pa po kayong mga katanungan o pagbati, maaari po kayo mag-comment sa ating live stream o mag-text sa ating official text line 0962-119-7445. Ayan. So, balik po tayo sa ating pong discussion. Siyempre, so sa tinagal-tagal ng project na to, talagang nare-reach natin yung mga accomplishments natin, yung goals natin na maipaabot sa ating mga farmers, sa ating mga adopters, investors. Pero, siyempre, bago natin ma-reach talaga yung accomplishment na yan, meron po ba kayong mga hamon na na-experience, habang sinasagawa po ninyo yung project? Napakiti si Renz! parang bumabalik sa kanya yung mga para maiiyak siya ng konti. Go, Sir Renz. So, ito very personal itong reason ko, yung challenge na babanggitin ko. I think one of the challenges that we are facing in the project is yung transportation papunta dun sa mga far-flung communities.
especially dun sa mga sites sa Mindanao. There is one particular site in Suminot, Zamboanga del Sur. Nasa tuktok siya ng bundok. Yung community is nasa tuktok ng bundok. Grabe. You know what? We have to hike back and forth for 3 to 4 hours. Marating lang namin yung community na yon sa Suminot, Zamboanga del Sur. Napakahirap kasi ng daan. Paano ko ba ito i-describe? But hindi siya sementado. Punong-puno siya ng putek talaga. So the only option yung pwede mong sakyan is mag-horseback riding ka. Or napaka-challenging naman. Habal-habal. Or kaya yung military jeep. So yung last na punta namin, nag-military jeep na kami. Pero napakahirap pa rin. Sobrang hirap ng inabot namin. Pero yung pinaka-first visit namin dun sa lugar na yon was so unforgettable kasi may ahas pa nga along the way. Ang dami! Parang wait lang, buti na lang hindi ako kasama sa project nila. Parang sa kanila yung mga bulkan. Bulkan sa amin eh. Sa May inyo ahas, grabe may ahas naman. naman. Yes, may ahas. Pero buti na lang di ko natapakan. Buti na lang may aso na Takot dumaan ka din sa aso Yun pala yung sinasabi ni Sir Renz kahapon na ang meron lang din sila ay yung mga hiking videos nila and pictures papunta doon. Kaya naman pala, sir. Yes. Bakod doon sa mga pagpunta natin sa mga liblib na lugar, isang problema pa din natin yung sa sustainability nga. Kaya nga patuloy itong project. Kasi kung wala na tayong susustain, tapos na tong project. Kasi after na maibigay natin itong mga assistances na to, na-train sila, na ibigyan mo ng mga kung ano-anong mga capacity, cap dev, hindi, sabi ko nga kanina, hindi lahat ng ito ay yung talagang nakuha nila, yung mga tinuturo natin at pag binalikan mo, ganun, parang hindi masyadong nag-level up yung kanilang operation. So yun ay napakabigat na challenge sa atin Actually na ano mo na siya as accomplishment, na report mo na, pero syempre masakit sa kalooban mo na makita itong mga to na hindi pa rin nasusustain. So may mga follow through activities pa rin kami na ginagawa sa mga to. So continuous yung coordination natin with the DA region kasi sila yung namigay, yung RAED, specifically yung DA RAED, kausap natin itong mga to kasi sila yung nagmo-monitor din within the area. Tapos kaibigan naman natin itong mga to, ipipeedback nila sa atin, kailangan ng ganito. So maganda yung partnership natin with them. So itong challenges ng sustainability na to, na sustainability ay na-address naman siya. Yun. Oo, parang through convergence of efforts pa din with our pati DOST pala kasi kausap natin ng mga DOST region. Ang kagandahan po nito ay nasa atin po yung initiative talaga na mabalikan pa sila kahit na ibigay na natin yung intervention. Ano pa po bang kailangan nyo? Parang gano'n na yung ginagawa natin. Ay, grabe din yung dedication ng team nila kasi kung kami sa project ni Engineer Kai, dalawa kaming umiikot. Sa kanila, you have 3 warm bodies na umiikot nationwide. Ilang regions yung nyo, hawak nyo? I think 5. 5 regions. Luzon, Visayas, Mindanao. Oo, Luzon, Mindanao. Talagang ikot talaga yan. Oo. Makikita na lang natin yan sa office kasi magpiprint ng DTR tapos lalarga yan ulit. Oo, kaya maglalaba sila. Maglalaba lang. Maglalaba lang. Tapos biyahin na ulit. Oo. Mga around ilan ba yung yung rough estimate lang na mga parang iniikutan nyo or pinupuntahan nyo, target nyong ikutan in a year, ganun. Regions or provinces. Para may idea din po yung ating mga listeners and viewers na napapadpad pala sila dito. This year, parang nakaikot kami sa 30. Wow! 30 recipients. FCS. Diba? Tapos ilan lang sila, tapos... At least 30 yun Oo. Ayan, so grabe yung dedication ng ating mga hindi lang sila Sir Ren, sila Engineer Danny, but also yung mga natin dito, extension workers lalo na sa PhilMec na talagang sinusuyod ang mga kasulok-sulokang parte ng Pilipinas. Hanggang sa makarating sila sa bundok nga, Napaka-memorable nung moment na yon kasi may deadline that day. Tapos hindi namin sila makontak, girl. Anong deadline? Hindi ko alam, parang work plan. May deadline i-submit. Tapos kailangan ng confirmation kay Renz. Tapos
hello Renz, ano kailangan na namin, asan ba yung file? Tapos, wait lang ate, nag-hike pa kami ng 2 hours, wala pa kami sa site, ganong level. Parang Grabe. baka nasa gitna pa lang kasi sila. Tapos agad niya, ate, pagod na pagod kami. Sabi Pero ganun pa man, kahit na sobrang lalayo, sobrang hirap, pupuntahan yan dahil dito sa Filmec, una ka. Wow! Una Nasa talaga, Filmec unang-una talaga yung mga farmers, adopters, investors natin. Dahil sinabi mo na din naman na sa Filmec una ka. So sa kabila nitong mga challenges na hinaharap ng project team, ano po ba yung mga parang pinakamalaki or pinakamahalagang benepisyo ng proyekto na ito para sa ating mga magsasaka at sa agriculture sector in general? Yung sa atin, ang benepisyo natin dito ay yung syempre fulfillment natin as implementers, no, na makita yung mga assisted natin na enterprises or mga adapters na to na sumakses nga at na gagamit nila ng tama at tuloy-tuloy yung ating mga makinarya. So syempre tayo nakinabang din tayo na nag-benefit tayo sa kanila, sila may benefits din sila sa atin kasi na-enhance yung kanilang mga technical and entrepreneurial capabilities, na tuto sila at maaring darating yung time na pwede mo na silang iwanan dahil kaya na nilang mag-operate sa kanilang sarili. Pag nasiraan ay kaya na nilang gawin at minsan nag-a-assist na lang tayo dun sa ililink na lang natin sila dun sa source ng mga parts or spare parts na kailangan nila, pyesa. So, yun, yung operational efficiency ng kanilang mga machines ay malaking benepisyo na yun. Makita natin na tuloy-tuloy at nagbe-benefit sila. Hindi man natin sila napayaman, nakita lang natin na medyo umangat yung kanilang buhay at napapakinabangan ng community. Kasi mostly itong mga to ay parang service provision lang siya, hindi talaga siya negosyo, yung mga corn mill na to. Maibigay po yung needs. Maibigay yung need na kunwari yung community merong mga magpapamil ng corn kasi yung mga areas na to minsan mga corn eating mga communities. So mai-provide lang yung nakakatuwang makita yun na nag-benefit na yung ating mga magsasaka because of our project at yung technology ni Filmec. And we also hope balang araw hindi lang ganong benefit but also meron na rin parang financial benefit sa kanila na maging successful business mga agriculture business enterprises agri-based techno-based enterprises din sila. Oo. Ayan. So, nabanggit nyo po kanina, sana wider coverage pa yung wider. maaabot ng ating pong project. So, meron pa po ba kayong mga plano or mga susunod na hakbang para nga dun sa mas mapalawak pa natin yung ating pong project? Yeah. Ngayon kasi ay patapos na yung taon, so halos wala na rin kaming mga pero we are planning doon sa ating mga work and financial plans. Medyo nag-target tayo doon ng mas marami na mga ma-assist natin. Kasi naibigay na sa atin yung pinaka na may budget. So naiplano na namin ito. Ultimong yung mga airfare nandun na Lahat na. So maitutuloy-tuloy natin itong mga assistances na to. At gaya ng sinabi nga ni Renz, kung may mga panibagong mga technologies na rice, corn, soybean na maibigay or ma-develop si Filmec at maipamigay ito through our partner agencies. So, yung scope ng project na to ay mas lalawak pa. Mas marami kaming mapupuntahan na mga recipients. Before we proceed to the next question, medyo na-curious ako dun sa sinabi ni Sir Danny na pupuntahan pa. Sir, dito po ba sa project nyo, meron kayong parang list na ng possible na bigyan nyo ng intervention? Or paano ba natin nalalaman na si ganitong co-op sa ganitong lugar kailangan nating puntahan? Dito ngayon lumalabas yung role ng ating mga partner agencies, like region. DA region, nakikipag-meeting sa kanila tayo sa DA. At kasi sila yung namimigay, sir, ito po yung mga naipamigay namin na nangangailangan ng assistance. Kasi ito, pag naipamigay ito ni region, itong si supplier, na-briefing lang yung nagagawa nila, wala yung in-depth na training on operation and maintenance, gano'n. So, yung list actually ay nanggagaling ito sa ating mga partner agencies. DOST, nabibigay din sila. Tapos yun yung ating mga ini-schedule na pinupuntahan, naka-schedule na pinupuntahan para magkaroon ng gap analysis, profiling, kung mga new adapters sila, profiling, and then yung mga activities natin na
tailor-fitted doon sa kanila. Yun yung ikinakandak for the whole Talagang year. needs-based po kung ano po Needs-based yung talaga siya. kinailangan. Oo. Yun po yung Ibibigay natin na intervention. And also at the same time, yung mga technology recipients or adopters, pwede rin letter sa Letter. inyo. Oo. Nagli-letter din sila. Okay, Oo. so letter or may list from DA, From DA region. DOST and other Yeah. mga nagbibigay Kaya kasama sa din inyo. natin tong taga-DA pagpunta doon sa kasi sila yung nakakaalam kung saan. Siyempre may provision oo. din ng service vehicle yan from DA region. Kung So kasama po natin kasama sila. natin yung mga taga Siyempre, 1DA tayo. One DA yan. Magkakatulong talaga tayo. Magkakatulong tayo Oo. para maihatid po natin yung intervention sa Yes. ating mga farmers and adopters. Oo. Okay, so next question namin, sir. Meron ba kayong message or paanyaya sa ating mga tagapakinig? Lalo na po yung mga magsasaka na nais maging parte ng proyektong ito. Sa ating mga adopters, mga investors ng mga PhilMec Developed Technologies, sabi nga ni Rhea kanina, huwag kayong mahihiya. Love letter lang yung katapat. Or kung hindi kayo ng sulat, pwede kayong tumawag at i-assist namin kayo, tutulungan namin kayo. We need the letter for our for our documentation. Pero kung pwede kayong lumapit sa region kung saan kayo nakabilang, and then the region will coordinate with us kung ano yung kung sino yung aming mga pupuntahan. So patuloy lang po nating suportahan yung mga proyekto ng gobyerno at magsama-sama tayo na umunlad. Saka dapat lagi tayong magkaisa at magtulungan para rin kasi to sa ikauunlad ng ating mga sarili, ng sektor ng agrikultura at higit sa lahat ng ating bansa. Ayan. So, bilang kanina pa nila nababanggit, Sir Danny, Sir Renz, baka naman pwede nyong i-shout out yung mga project partners natin sa DA. Ay, oo. Oo, baka nanonood sila or mapanood nila to sa mga susunod na araw, i-acknowledge natin. Or baka ganun din po yung mga nabibigyan natin ng mga technical assistances. Baka pwede po kayong mag-hi sa Yes. kanila. Okay, ako muna siguro, sir. Sige. Binabati ko po yung mga taga Rice Bees Negros Agrarian Reform Cooperative sa Murcia, Negros Occidental. Occidental. Ang dami kasi nila pinupuntahan. Oo, So, binabati ko yung mga taga DA Phil Rice Murcia sa pangunguna ni Ma'am Annilyn. Ayan. Pati na rin ang kaibigan ko, ang nag-iisang Disney princess, si Miss Ana Ribelo. Binabati ko rin yung mga taga Rice Bees Bayambang Agriculture Cooperative. Si Sir Romel Carion, mamaya sasend ko sa iyo tong live stream. Oo, para Binabati ko mapanood naman rin nila tayo. ang mga BRIM recipients dito sa Luzon. Oo. Yung mga taga Palestina, meron tayo diyang ina-assist. Meron tayo doon sa Maragol, yung Yes, isang Maragol. natin doon. Meron din sa Muñoz, kay Dr. Undan. Sino pa yung mga recipients natin, Earl? Si Ma'am Libera. Oo, Ma'am Libera dito sa Bagong Sikat. And then yung mga sa ibang mga lugar pa, meron sa Ifugao, meron sa Isabela, meron sa Nueva Vizcaya. So, yun. Ako, binabati ko yung ating mga partners sa RAED, DA. Salamat sa inyong assistance sa amin. Pag nagpupunta kami diyan, merong pasasakyan. At mayroon pang may guide pa, may kasama pa na ang madalas naming napupuntahan actually ay doon kasi marami yung sa doon sa DA Caraga. Binabati ko si Engineer Renan Abado, yung kaibigan ko diyan sa sa DA Caraga. Si-send ko rin sa iyo to. Para mapanood nila. Batiin mo naman sila in Bisaya, sir, kasi madalas ka doon. Maayong hapon kang inyong tanan sa ating mga igsuon sa Mindanao sa Caraga. Ayan, so napakagandang talakayan at impormasyon, siksik, liglig at umaapaw na naman ang ating mga nabahagi sa ating mga listeners and viewers sa ating mga Karadyo Agri. Nawa ay mayroon po kayong napulot na mahahalagang impormasyon. At gaya po ng sabi ko kanina, kung kinakailangan nyo po ng technical assistances, entrepreneurial assistances, huwag po kayong mahihiyang lumapit po sa aming ahensya. Muli po maraming salamat, Engineer
Sir Danilo Briones and Sir Rez Bernardino sa ating discussion ngayong hapon sa inyo pong project na Technical Support for Sustained Utilization of Filmec Developed Technologies. May pahabol. Pwede pa bang humabol pala? Nakalimutan Yes ko. naman, Baka sir! magpagtampo yung aking din doon sa Caraga si RTD. Si Ma'am Becky. Ma'am Becky. Hi, Ma'am Becky. Ma'am Becky Go ahead, Ortega. sir, batiin niyo Oo, po. binabati ko po si Ma'am kasi napaka-supportive niya sa amin doon. Pag Sobra. pumunta kami, talagang hanggang sa hotel ihahatid ka nung service niya. Ganun. Hanggang airport, sa airport. Oo. So, Oo, salamat, Ma'am na-try ko Becky. yan. Oo. Very welcome tayo, Yeah, doon, saan man oo. tayo mapunta. Yes. Napaka-warm ng welcome ng Yung Ikaw, mga, may nakalimutan may ka nakalimutan din ako. Yung mga taga-DA Region 10 and 9, binabati ko rin. Oo, Northern sa Zamboanga, Mindanao and Zamboanga Pagadian, Peninsula. Yes Soon, naman. very soon, magkikita na tayo ulit. Dahil parang feeling ko taga Mindanao na sila. Ang dami na Oo. site sa Mindanao, Marami na silang kaibigan. Oo. Kilala sa Mindanao. Oh, ang Ayan. sarap ng fruit sa Mindanao. I miss Mindanao. I love Mindanao. Sana po sa susunod may dala po kayong mga prutas. Durian. Ayan, durian. Baka magpamangosteen kayo dyan. Oo. Papamili din kami ng mga malong. Ayan. So, again, for more information po, ayan, sa ating Radyo Agri at mga radio programs, please visit our social media accounts, Facebook, YouTube, and Instagram. That's Radyo Agri 90.1 FM. And our text line is 0962-119-7445. Muli kami po ang inyong nakasama sa programang Tekno Negosyo, teknolohiyang gamit, negosyong sulit. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Ako po si Ivy. Ako naman po si Ms. Rhea Blanca Cariaga mula sa Enterprise Development Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of Filmec. Abangan niyo po kami sa aming next episode dito pa rin sa ating himpilan, Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan.